Basag. Ano ba yung tanong na to? So, mga kapatid, mali ako. Akala ko tapos na. Hello, mga ka-freshness! Kung kasing fresh nyo ako, mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre, huwag nyong kalilimutan, kalimbangin ang notification bell para magkalimbangan tayo, para updated kayo sa fresh na fresh video galing sa inyong ka-freshness, Wilbert Tolentino. Hello mga ka-freshness! Welcome back to my YouTube channel. At syempre, meron tayong bagong may bagong vlog tayo na i-share para sa inyo. Facts about me. Ayun, para mas makilala nyo ako. Syempre, mga ka-freshness, gusto ko mag-thank you sa mga nag-iwan ng mga questions sa FB group ko, Ka-Freshness by Wilbert Tolentino. So sa mga hindi pa nag-follow, follow lang kayo dahil meron akong weekly activities sa ating mga Ka-Freshness of the Week. Ang mananalo ng Ka-Freshness of the Week ay mananalo ng 2,000 weekly at mga hindi pumasok ay may 6 na runner-up na tig 500 Gcash or Like a Gem. This is it. Okay? Ito yung mga questions nito ay randomly na pinili ng ating Ka-Freshness admin. So mga Ka-Freshness, hindi ko alam ang mga question nandito sa loob. So para kapag makasagot ako, mas magandang impromptu. So, simulan na natin mga Ka-Freshness. Question number 1. Nakakailang suot ka ng pantalon na walang laba-laba? So mga Ka-Freshness, huwag kayo mati-turn off ha, kasi baka sabihin nyo, nagpo-promote ako ng Ka-Freshness tapos pinaka-worst kong pantalon na hindi ko napalaba ay 8 months. 8 months yun ha, pero hindi naman everyday na 8 months sinuot ko. Uy, videographer, huwag ka tumawad dyan, nakakaloka. Sa 8 months na hindi ko pinalaba kasi may mga ibang pantalon akong nasuot, sinabit ko lang, and then alternate. So, parang ano sila, rotation, o yun. Pero kapag iniwan mo yung mga pantalon ko at nangisay na, pwede na sila maglakad. Kasi, maraming embroidery. Kumbaga, baka matastas yung pantalon ko. Nahihinayang ako na baka makupas or baka kumalat yung mga bling-bling sa pants ko. Kaya hindi ko pinalabhan. Pero yun yung record-breaking ko. Kahit hindi ako nagpalit ng pantalon, naliligo po ako at sigurado akong nananatili tayong fresh. Ano ba yung camera? Question number 2 tayo, mga Ka-Freshness. Ano ang pinakasinungaling o pinangako mo sa isang tao? Oh my God. Alam mo, nakakatuwa tong question na hayop ang mga pinili nyo. Ang pinangako ko na nagsinungaling ako is I love you. Hindi po lahat na nasasabi kong I love you ay totoo kasi minsan kailangan ko talaga alis kate. Ate, bakit ang kate-kate ng puso mo tumibig sa isang lalaki? Kasi siguro kasama sa alis kate yung I love you, no? Pero sorry, hindi po ako faithful. Yun po yung nangako ako dahil siguro masaya ako. Ate, pwede bang huwag kang masyadong makati? Kaya sa mga nanonood, mga Ka-Freshness, huwag kayong mangangako ng masaya dahil mahirap bawiin katulad itong katanungan nito. Napakahirap sagutin. Pangatlong katanungan, mga Ka-Freshness, tignan natin ha. Taray. Ang question, magbigay ng 5 male celebrity na crush mo noon at ngayon. Rico yan. Ian Veneracion. Gabby Concepcion. Dominic Ochoa.
Actually, lately ko lang napansin siya. Actually, before, hindi ko siya gusto. Pero nung naging daddy siya, siguro I consider Richard Gomez. Ngayon, mas guwapo siya kaysa nung kabataan. Mas gusto ko siya yung daddy image. Kasi, mga ka-precious, kung gusto niyo malaman, mahilig ako sa mga daddy image. So, makita mo yung top 5 ko, puro mga daddy. Ang next question, pang ilan to? Pang-4. Okay. Tatawa ka ba pag biglang may nadadapa? Well, case-to-case basis, depende sa pagplakda. Kung nakita ko yung pagplakda naman, kahit hindi sinasadya, pero pagplakda, parang napisa na pangka, yung biglang lumika na lumiyan. Siguro hindi ko talaga mapigilan. Pero basically, may mga ganyang sitwasyon. Talagang minsan matatawa ka pero sasabihin mo sa tao, sorry, natawa lang ako. Panglima, ano ang madalas laman ng messenger mo? Madalas nalalaman ng messenger ko, it's either pautang, mga lalaking gipit siguro, marami talaga. As in, ulitin ko, hindi ako hipokrito. So, maraming lalaking gipit kay Wilbert magkapit. Sa dinami-dami ng mga YT content mo, ano ang pinakaayaw mong ginawa? Lahat naman ng content ko, actually, ginusto ko naman. Pero kung pagpipiliin, yung house tour. Andito tayo guys sa aking bahay na inspired na Santorini. Siguro yung house tour ko napanood nyo mga ka-freshness kasi since pandemic time, hindi naman pwedeng mag-shoot pa ako dito sa bahay na andyan si baby, tapos uso pa ang COVID. Hindi ko naman gusto i-prank yung house tour ko na prank siya, hindi siya sa akin. Pero meron din naman akong inspirational na quotes. Guys, libre ang pangarap. So, push lang natin ang pangarap natin. Huwag susuko, lalo na sa panahon ng pandemic. Kailangan go lang tayo at good vibes lang tayo, guys, para lahat tayo ay happy. So, abangan nyo yung mga ka-freshness dahil yung house tour na yan ay hindi na prank dahil ilalabas ko kung saan yung bahay ko, saan ang itsura ng loob ng bahay ko para ma-inspired kayo. Natai ka na ba sa mall? What? To the point na umuwi kang walang brief. So parang kahiyahiyan naman. Baka sabihin nila, nakakabawas ng, nakaka-minus point ng pagiging ka-freshness, no? So, totoo po, at nangyari na po ito sa akin. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, marami din. Siguro kinonsider ko naman din nagkalat ako pero lininis ko rin bago ako umalis sa banyo. FYI mga ka-freshness, wala na po akong gallbladder. Wow! So, ganito bulwak, it's either ututing ka pag mga walang gallbladder. Tapos, yun naman, kapag may emergency, minsan nabibitawan mo. Minsan nasasabay sa hindi umabot sa banyo. So, it happens. So, iniiwan ko na lang yung underwear ko. Basurahan na lang. Yes, umuwi po ako na walang underwear for so many times. So, wala naman ako magawa. Alangan uwiin ko yung underwear ko na nakabalot yung etchas, diba? So, kailangan iwan ko. Hindi lang ang jowa dapat iwan nyo. Minsan pati underwear nyo. Iwan nyo na rin. Ha? Kasi, uso ngayon ng iwanan. Ano ang pinakamahal na naibigay mo sa jowa mo? Ano ba yung mga tanong na to? Pag naging jowa ko, eto lang sasabihin ko. Kahit hindi humihingi sa akin ng jowa, kusa ako nagbibigay ng kabuhayan ng showcase, with, ayun, kumpleto yan. May motor, may sapatos, may farm, ayun, kabuhayan talaga pag sinabi ng literal kabuhayan ng showcase, di ba, maghirap ako, hindi naman. Pero kapag ang lalaki ay hingi dito, hingi doon, ay good luck Japan, bye-bye. Kasi ayoko yung hindi productive. Gusto ko yung jowa ko ay may pinag-aabalahan, hindi yung nakabantay sa akin. Mayat-maya ay magte-text. Yung reporting system ay sa akin. Lalo na yung mag-send ka, kung nasaan location ka, magre-report ako kung saan ako. Siguro normal yung nasaan ako. Siguro obligado. Pero para bantayin mo ako, X. X ka na sa'kin, X ka na sa'kin. X ka na sa'kin, X ka na sa'kin. Naisipan mo bang pumasok sa politika? Sana all napasukan!
Well, mga ka-freshness, sa dami kong friendship, sa dami kong mga kakilala na connected at tumatakbo ng politika, marami na rin po nag-offer sa akin. Party list, tumakbo ng pagiging chairman, tumakbo ng konsihal, ayun. So, hindi pumasok sa mind ko po ito mga ka-freshness dahil messenger nga, hindi ko nga matapos mag-reply mga lalaking gipit. What more pa, intindihin ko yung problema ng bayan. Hindi naman sa ayoko magkaroon ng responsibilidad. Pero kahit wala po ako sa politika, ayun, syempre, maging isang mabuting netizen ka, isang good leader ka, lalo na sa iba't ibang community, ay isang napakalaking bagay. Tulad ko, wala akong nakakaaway sa community where in fact na tumutulong ako. So, kahit tumutulong ako na wala akong sinisingil, I can consider myself as a good leader. Sa lahat ng mga nakakollab mo, sino sa kanila ang napatawa ka na matindi? Actually, madali itong sagutin. Ayun, wala namang iba, di ba? Siyempre, kilalang Bex Battalion. So, walang dull moment. Okay, ready na, friend? Ready. Ready na, friend? Oo. Salo! Ayun na, go na. Oh, sige po. Bakit? Mapapangiti ka mula pag-meet mo hanggang pag-uwi mo, talagang tatatak sa iyo ang mga kasiyahan at katuwaan. So, don't forget, sa mga hindi pa nakasubscribe kay Bex Battalion, lahat ng comedy lahat makikita din sa channel niya at kay Chad Kinis. So, I love you, Bex Battalion. So, mga ka-freshness, last question na natin to. Ano ang madalas mong dinadahilan pag ikaw ay nalilate? So, mga ka-freshness, actually, kung nakikilala nyo ako, so actually, isa ako sa mga laging nangangaral sa aking angels or mga kagrupo ko na sa lahat ng pinaka-ayoko ay late. Actually, pero ako nalilate din. Hindi naman din ako perfect, lalo na kapag puyat ako or magdamagan ako mag-work, nalilate din ako. Lagi ko sinasabi sa kanila na, sorry, malilate ako dahil meron pa akong galing sa isang meeting. Actually, medyo nahalo ako ng pagiging namin. Kasi syempre, ayoko naman ma-turn off yung tao sa akin na bakit late ako. Although, syempre ako mismo, minsan sinasabihan ko sa mga angels ko, di bali akong late, wag lang kayo. Kasi lalo na ako, syempre, very squeeze yung schedule ko. Huwag kayo mag-expect na sa ibang tao na lagi siyang mag-iintindi sa inyo. So, expect the worst scenario na magagalit yung tao sa inyo para ma-motivate kayo na wag kayong man-late. Ayun. Dahil, sabi nga sa school, kapag may late, may minus point. Ayun. So, yun lang mga ka-freshness. Pwede tayong magkaroon ng episode 2 dahil meron pa ako mga in-expect na question na wala dito para abangan nyo ang episode 2 kung meron kayong mga question para sa akin. Comment below. At kung nagustuhan nyo itong video nito, bigyan nyo ng isang bagsak na like, share, at subscribe. At syempre, huwag nyong kalilimutan, i-click ang notification bell para mag-karimbangan tayo. So mga ka-freshness, hanggang dito na lang. Bye!